Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran na nanonood ngayon via FB Live. Magandang umaga rin po sa inyo. Tayo po'y magsisimula na sa ating pananambahan. Naanyayahan ko po ang lahat na tumayo, lahat na nandirito. Maging kayo rin po na nandyan na nanonood kasabay namin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito, na ibinigay mo para sa amin upang magsama-sama kami na naawitan ka at pasalamatan ka sa lahat ng iyong ginawa. Nagyad, maraming salamat sa presensya ng aming mga kapatiran na nandirito ngayon. Maraming salamat din sa pag-iingat mo sa kanila, sa pagdala sa kanila ng ligtas sa lugar na ito, Lord God. Maraming salamat din sa aming mga kapatiran na inyo pong ginising sa umagang ito upang sabayan kami sa aming pananambahan via FB Live. Maraming salamat, Panginoon. At nawa, O God, pumasa amin ka. Samahan mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nanonood ngayon online. And we pray, O God, na maging maganda ang connection nila, O God, nang sa gayon ay mas maganda nilang masisimulan at matatapos ang pananambahang ito. Tunay nga, Panginoon, nang walang makakahadlang sa inyong gawain. At tunay nga rin, Panginoon, na hindi man kami ganun kadami dito sa inyong tahanan, ay nandirito ka pa rin sa amin, kasama namin, O God. Samahan nyo rin po sila sa aming mga kapatiran na nananambahan sa kanilang mga tahanan. Dalangin ko, Panginoon, na maramdaman din nila yung presensya mo, Panginoon. Given, Panginoon, na hindi sila nandirito ngayon kasama namin. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na hindi hadlang tong pandemic na to upang matigil yung pananambahan sa iyo, Lord God. Maraming salamat din sa time ng bawat isa na ibinigay para sa inyo upang i-express kung gaano kanila kamahal, Panginoon. Lord God, sa aming pag-aawitan, naway madakila ka, Panginoon. Ang mga awiting ito ay para lamang sa inyo, O God. At ang lahat ng mga tatayo, Panginoon, ikaw lamang sanang maitaas, O God, at hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat, O God. We glorify you, O God. We love you, Panginoon. Tinataas ka namin, in Jesus' mighty name. Amen. Meron lang po akong i-share na verse. Matatagpuan po ito sa Psalms 100 verse 1 and 2. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen. Tunay nga ang Diyos natin ay buhay at totoo sa buhay ng bawat isang sumasamba sa Kanya at nagmamahal. Amen po ba? Naniniwala po ba tayong buhay ang Diyos? Amen. Sa iyong pangangailangan, kahit na
sa bawat isa, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, ng buong puso sa mga oras na ito, God. Hallelujah. Wagas mong pagsikat.
kami karapat-dapat sa inyong harapan, O God. Pero patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming pinupulot sa aming mga karumihan, O God. Patuloy mo kaming pinupulot sa mga panahong nagkakasala kami, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya mo, Panginoon, na patuloy naming nararamdaman, O God. Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan kang walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kay naman. Ang langalan kay iyan mo ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Kaluwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulan kay naman. Ang ngalan kay tanging
lahat kami, Panginoon, uhaw sa iyo, O God. Ang buhay nga namin, Panginoon, ay tungkol sa iyo, O God. Patuloy ka namin ninanais, Panginoon. Wala kaming ibang gusto, Panginoon, bang kundi ang masilbihan ko, to serve you with all our hearts, O God. We love you with all our hearts. Labis-labis ang aming masasalamat sa inyong labis din na pagmamahal. Tunay ng kahanga-hanga ka, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang Diyos na nagmamahal sa amin ng paulit-ulit, Panginoon. Ang pumupulot sa amin ng paulit-ulit, O God. Ang humihila ng paulit-ulit pabalik sa inyo sa tuwing kami lumalabas sa inyo. And you deserve everything from us, O God. Ang alam niya ko'y tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip. Ibigin kita. Ang alay at may tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip. Ibigin kita. Ang alay at may tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisip. Sa'yo ang papulit pagsamba. God, maraming salamat sa pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan, O God. We thank you for your presence today, O God. We thank you for the presence of the Holy Spirit, Panginoon. Naway napagpalang lahat, Panginoon. Bless us, O God. Lahat ng ito'y tinataas namin sa inyo. In Jesus' mighty name. Amen. Good morning. If you have your Bibles with you, let us open our Bibles in Philippians chapter 2, verses 1 hanggang 2. Philippians chapter 2, 1 to 2. Babasahin ko sa English and then mamaya babasahin ko sa Tagalog. Sundan niyo po ako sa Philippians chapter 2, verses 1 hanggang 2. Sabi po rito,
Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit, and of one mind. Sa Tagalog po, ito po yung pagkakasabi, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Ikaw ang dahilan kung bakit naririto kami sa araw na ito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakatipon ngayon. Ito ay upang purihin at sambahin, dakilain ang dakilang pangalan. Sa inyo, O Diyos, aming iniaalay ang aming mga papuri at pagsamba sa mga oras ito. Tanggapin niyo po ang aming mga buhay bilang mga buhay na kaloob sa inyo, Panginoon. Nawa ito po ay maging karapat-dapat, katanggap-tanggap sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang mga nasa kanilang mga tahanan na nanonood ng live stream na ito, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ang magandang connection at hindi po magkaputol-putol ang kanilang mga connection habang sila po ay nanonood sa live stream na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. At nawa nga po ang inyong salita ay makapangusap sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Magministeryo ka po sa bawat anak po ninyo na nakikibahagi, nanonood, at nandito sa lugar na ito upang sambahin at purihin ka. Pagpalain mo po ang sa inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. There is this story about a father and his sons. So one day, nahuli po niya itong kanyang dalawang anak nag-aaway. Ang ginawa nitong father, tinawag niya itong mga anak niya na nag-aaway. At yung mas nakatatanda ay binigyan niya ng isang stick. Sabi niya, baliin mo yung stick na yan. Itong elder son, pagkahawak ng stick, alam niyo naman itong mga kabataan na may pagka-rebelde. So habang binabali niyo yung stick, imagine niyo kanyang muka na yung mukhang nagre-rebelde. So, napakadalian niyang binali yung isang stick. So, pagkatapos ay binigyan siya ng dalawang stick. Sabi ng father, sige, baliin mo yan. So, again, madali niyang nabali yung dalawang stick. Then, naging 3, naging 4, 5, hanggang sa naging 6. Pagdating sa 6, ay medyo nahihirapan na siyang baliin itong 6 na stick. Pero nabali pa rin niya. Kaya lang, nahirapan na siya. And then, dumating sa 7 stick. Pagdating sa 7 stick, wala na, hindi na talaga niya nabali. Sabi niya, hindi ko kaya. Finally, with 7 sticks, he had to admit defeat. Then, yung father, sinabihan niya itong kanyang mga anak. Ang sabi ng father doon sa kanyang mga anak, a house divided cannot stand. A house divided cannot stand. Sabi niya, you can be defeated one by one, but if you stand together, your united strength will cause your enemies to have second thought. Simple lang sinabi ng tatay doon sa kanyang mga anak, kung kayo hindi magkakasundo-sundo, matatalo kayo. Isa-isa, matatalo kayo. Pero, kung kayo ay magkakaisa, if you will stand together, magsasama-sama kayo, your united strength, yung kanilang lakas na pinagsama-sama, ang sabi niya, it will cause their enemies to have second thought. Mag-iisip, magdadalawang isip,
ang kanilang mga kalaban kapag nakita nila na sila ay nagsama-sama at nagkakaisa. In every team na nag-engage sa isang sports, meron lang silang isang goal. Anong kanilang goal? Ang bawat team na nag-engage sa isang sports, sabihin natin basketball team, football team, anumang team yan, meron silang isang goal. And that is to win. Sino ba ang team na ayaw manalo? Ito po yung kanilang team. Ito yung kanilang goal. And that is to win. Now, in order to win, the team must unite. Ang sabi nga, united we stand, divided we fall. Napakahirap sa isang team ang manalo kung walang pagkakaisa o walang teamwork. Kaya, bawat player dapat maging team player. Ano bang ibig sabihin ng team? Pag sinabing team, ang ibig sabihin nito, together, everyone achieves more. Team, together, everyone achieves more. Sa isang coach, masaya siya kapag ang kanyang team ay may teamwork at siyempre, nananalo. Sa isang church leader o pastor, kagaya ni Paul, ito ang nagbibigay sa kanya ng ganap na kasiyahan. Kaya nga sabi niya, make my joy complete by being, sabi niya, teka lang. Okay, so minsan di talaga may iwasan, merong mga technical problems. So, we're talking about a team at si Paul bilang isang spiritual leader, bilang isang church leader, bilang isang pastor, ito ang nagbibigay sa kanya ng ganap na kasiyahan. That's why, sabi niya doon sa verse 2, make my joy complete by being like-minded. Yan. And having the same love, being one spirit, and of one mind. Ito po yung sinabi ni Paul sa mga Kristiyano sa Filipos. Ang sabi niya, kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. This morning, we will talk about how to be united in Christ. Napili ko ito hindi dahil may problema tayo. Napili ko ito hindi dahil watak-watak tayo. Hindi ibig sabihin, pag-uusapan natin ito dahil meron tayong malaking problema. Wala po. Wala tayong problema. Of course, meron, pero yung mga, hindi naman may iwasan, may mga maliliit na problema, pero hindi naman ganun kabigat ang ating problema, and let's keep it that way. No? So, that's why this morning we'll talk about being
united in Christ. How to be united. Paano ba tayo magiging isa o magkakaisa kay Kristo? Isa-isahin po natin. Meron po tayong 3 bagay na tutunghayan sa umagang ito. Paano ba tayo magiging united sa Panginoon? Una, let us be one in Christ. Paano ba tayo magiging isa? Paano ba tayo magiging iisa kay Kristo? Of course, we have to mind the work of the Lord. In Colossians chapter 3 verse 23, sabi riyan, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Paano tayo manatiling nagkakaisa sa Panginoon? Isa-isip natin, ang lahat ng gawain natin ay para sa Panginoon at hindi para sa tao. Halimbawa, ito, example lang naman, sa music ministry. May mga sumasali sa music ministry na may passion sa music, pero walang passion sa ministry. Ang gusto lang nila, tugtugan, kantahan, pero kapag ministry na ang pinag-usapan, wala na. Invite mo sa small group, invite mo sa prayer meeting, invite mo sa Bible study, walang time. Basta sa kanya, gusto lang niya tugtugan, kantahan, gigs lang ang gusto niya. Jamming lang. Pag ministry, wala siyang panahon. Kaya nga, music ministry, di ba? Otherwise, music lang yan. Kung walang ministry. Kaya ang tawag natin, music ministry. Kasi music plus ministry. Merong music at the same time, merong ministry. Yung iba naman, ang passion sa ministry lang. Wala sa music. Kaya pag na-assign na worship leader o backup o musician, sa araw lang ng practice, nagpa-practice. Kaya tuloy, yung araw ng practice o yung oras ng practice, extended yung time. Dahil hindi makuha. Minsan, 5 pasada na, hindi pa makuha ni song leader. O minsan, si backup. Si backup, akala niya, pag ganun-ganun lang siya, pero mahalaga po yung role ni backup. Dahil, kung magkamali si song leader, sinong sasalo? Kay song leader. Kaya nga may backup, para may tagasalo. Pag nawala si song leader, dapat si backup mag-shine. So, kapag walang passion sa music o doon sa kanyang ginagawa, musician man siya, gitarista man siya, anuman ang kanyang part sa ministry, kung wala siyang passion, mahirap. Medyo, kaya nga ang epekto nito, nagkaka-extend tuloy yung practice dahil hindi makuha. Kapag ganito, marami nagagalit. Magtataasan ng kilay yung mga gitarista riyan. Magagalit yung mga kapitbahay. Kasi buti sana kung habang nakikinig sila para siya idinuduyan. So, whatever talents, hindi lang ito sa music ministry, kundi even sa ibang ministry sa church. Nabanggit lang natin example yung music ministry kasi ito yung lagi nating nakikita. Pero hindi lang ito ang ministry sa church. Sa lahat ng ministry sa church, hindi lang music ministry, pati ibang ministry, kailangan po natin sa ministry ng mga laborers or workers. At lahat tayo, ang sabi sa Biblia, ay workers ng Panginoon. So, whatever talents you have, whatever gifts or ministry God has entrusted to us, sabi sa Colossians, work at it with all your heart. With passion. Wholehearted, not half-hearted. Alam mo, kapag half-hearted ang isang gawain, hindi rin maganda ang resulta. Kaya sa ministry, puso ang labanan. So, with all your heart, as working for the Lord
and not for men. Again, you are doing the ministry not for anyone else, not for your pastor, not for the CMT, but we are doing the ministry, we are doing the work of the Lord for the Lord, not for anyone else. It is the Lord that should be glorified. It's Him who should be delighted and honored. Kaya, huwag niyo lang pansinin, kung tinataasan kayo ng kilay ni pastor, kapag nandito kayo sa harap at nag-song lead, huwag niyo lang pansinin. Napapailing ako, huwag niyo lang pansinin. Ang importante, si Lord ang matuwa, hindi si pastor. Huwag niyo ako intindihin kahit di ako matuwa. Ang importante, si Lord ang matuwa. Si Lord ang mag-glorify. Anyway, this is for the Lord. This is the ministry of the Lord. Ganun lang talaga ako. No? Ano kung hindi ako matuwa? Di ba? Ganun lang naman talaga ako. Minsan masungit, minsan suplado. Ang importante, sa sarili mo, alam mo na ibinigay mo yung best para sa Panginoon. Yung may puso talaga. Ang importante, si Lord ang mabibigyan ng kagalakan. Hindi kung sino man sa simbahan. So, isa-isip po natin ang gawain ng Panginoon at gawin natin ito para sa Panginoon. Let us also mind the lost souls. Isipin din natin, isa-isip din natin yung mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang sabi sa Mark chapter 16 verse 15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Every day, many are dying without Christ. Ang sabi sa kanta ni Steve Green, every day they pass me by, I can see it in their eye. Empty people, filled with cares, headed who knows where. According sa 2017 data, so 2017 malamang nadagdagan na ito, nearly 150,000 people die every day. At siguro, ngayon 2021, ay baka mas marami pa dahil sa COVID-19. Itong data na ito ay 2017 pa, 150,000. Baka ngayon, more than 200,000 na ang namamatay araw-araw. And most of them, they die without Christ in their life. And we all know where they are heading. That's why Jesus commanded us, again, this is not an option, this is not a suggestion, this is a command to go into all the world and preach the gospel to all creation. And one way we can do this is through our small group. Kaya sana, ibalik na natin uli yung ating mga small groups. Yung mga pwede na mag-face-to-face na. Basta, panatilihin lang natin yung distansyang sosyal. Yan. Kapag tayo nag-face-to-face, i-maintain natin yung ating distansyang sosyal. Para ingat-ingat pa rin. So, one way of doing this is through our small group. So, pwede naman na tayo mag-meet. Kung hindi pwede sa face-to-face, merong online. Huwag na nating hintayin matapos itong pandemic. Let's move on. Ito na yung ating new normal. Kaya nga, mga pastor ngayon na yung mga hindi techie, ay talagang nag-aaral sila. No? Kasi ito na yung new normal. Kailangan na talaga nating mag-adapt. No? So, para magawa natin ito, we need to go and complete the cycle, yung wider cycle. Yung win, integrate, disciple, engage, and rejoice in service. Kapag nakumpleto natin yung cycle at umikot na ng umikot, I'm sure, hindi tayo mauubusan ng mga leaders sa church na ito. At tiyak, dadami ang mga members. Kaya mga kasama, mga kapatid, mga
kasama kong small group leaders, mag-take off na uli tayo. Kasi last year, o bago mag-pandemic, nagte-take off tayo, pero nag-landing uli dahil sa pandemic. So, again, mag-take off na uli tayo, buuin na uli natin yung ating mga small groups, and let's invite others to that small group so that yung wider, makumpleto natin yung cycle. So, isa-isip din natin yung mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And then let us also mind our fellow believers. 1 Thessalonians 5:11, sabi riyan, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So mga kapatid, how can we encourage and build up one another? Paano ba tayo makapagpalakasan sa isa't isa? Siguro, number one is to pray for one another. Para mapalakas natin ang isa't isa, para makatulong tayo sa isa't isa, para ma-encourage natin ang isa't isa, let us pray for one another. I-grab natin yung opportunity every Wednesday to send your prayer request para mas marami ang nagpe-pray sa'yo. Huwag tayo magsawa o mahiya mag-send ng prayer request. No? Ilan lang yung nagsisend ng prayer request kapag Wednesday. No? Kung hindi po kayo maka-join dun sa virtual prayer meeting, at least mag-send kayo, mag-chat kayo, i-chat nyo dun sa group chat natin yung inyong prayer request para maipagpe-pray po natin yan. Sa ating mga personal prayer time, isipin natin yung ating mga kapatiran. Isipin natin yung mga pamilya. Isipin natin yung ating kapwa mananampalataya. Ipag-pray po natin sila. Huwag lang yung ating sarili ang pagpipray natin. Let us also help them. Tulungan natin ang isa't isa. Kung meron tayong maitutulong, tumulong tayo. Hindi naman laging pera lang ang pwedeng itulong. Kung gusto mong tumulong, maraming pamamaraan para makatulong. Halimbawa, yung may mga anak, pwedeng puntahan, oy sis, alagaan ko muna yung baby mo para makapagpahinga ka. O kaya, sis, ako na maglilinis ang bahay mo. Para at least, kahit ilang oras lang ay makapagpahinga si housewife. Yung mga naiiwan sa bahay. No? Mga kabataan, pwede natin gawin ito. No? Let us also comfort them. Halimbawa, meron kang alam na nangangailangan ng encouragement, pwede siyang puntahan, or tawagan, o i-chat. Samahan nyo lang. Kahit di ka na nga magsalita, importante, maramdaman niya na may karamay siya. Minsan, hindi na natin kailangan magsalita. Dahil yung mga verses sa Bible, alam naman na nila yan. Hindi mo na kailangan i-recite pa sa kanya yan. Alam na niya yan. Ang gusto niyang maramdaman during the time is meron siyang karamay. That's it. So, magkaroon tayo ng iisang kaisipan para sa Panginoon. Isipin natin at pahalagahan ang gawain ng Panginoon. Isipin natin ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon at isipin din natin ang ating kapwa mananampalataya. So dapat maging isa tayo kay Kristo. Magkaroon tayo ng iisang kaisipan para sa Panginoon. Let us also be one in love. Paano ba mangyayari yan? We have to be one in love for the ministry. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, but you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Kung mahal natin ang gawain ng Panginoon, handa tayong ibigay ang lahat para dito. Handa tayong ibigay ang ating sarili, handa tayong ibigay ang ating oras, handa tayong ibigay ang ating mga resources para sa gawain ng Panginoon. Ang isang nakakatuwa sa ating church, hindi naman tayo mayayaman, hindi naman tayo mayamang simbahan, pero marami ang bukas ang kanilang puso, bukas ang kanilang palad,
bukas ang kanilang bulsa sa pagkakaloob sa Panginoon para sa gawain ng Panginoon. Pag may kailangang bilhing gamit, marami ang kusang loob na sinisingil. Nagsusupport pala, no? Para mabili yung kailangang kagamitan. Ilang buwan lang sinasabi sa akin ni Vlad, yung ating mixer amplifier, nagdulo ko na. No? Malapit nang mag-retire. No? Kumbaga sa, malapit na mag-senior citizen. Malay natin, baka may magbenta na naman sa sasakyan dyan para makabili uli ng bagong amplifier. And I'm sure in God's perfect time, maihipuin ng Panginoon para mag-sponsor niyan. Ngayon, pag walang mag-volunteer, mapipilitan ako na ako ang mag-volunteer. Pag ako ang nag-volunteer, ibang klase yon. I volunteer you. In the verse that we read a while ago, Paul is encouraging the young pastor Timothy to discharge all the duties of his ministry. Likewise, Paul is encouraging us to do the work and let us love the ministry of the Lord. Anyway, hindi naman sa atin ito, sa Panginoon ito. Instrumento lang tayo na ginagamit niya sa kanyang ministry. And again, babalik po tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina, ang dapat malugod dito, ang dapat matuwa dito, ang dapat mag-glorify dito, ang dapat ma-honor dito ay ang Panginoon. Let us also love in defending the truth. Romans chapter 1 verse 16, sabi rin, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita sapagkat ito ay naghahatid ng kaligtasan sa buhay ng tao. Let us not be ashamed of the gospel. Tindigan natin ang katotohanan at kung kinakailangan, depensahan natin ito. Kaya napakahalaga na inaaral din natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Bible, you will know the truth and the truth will set you free. Sino ba ang katotohanan? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi, I am one of the way. I am one of the truth. I am one of the sources of life. He is saying that He is the only way to the Father. He is the truth and the life. No one can get saved apart from Jesus. So kahit paanong tumbling ang gawin niya, pag bali-baliktarin man niya, kung wala si Jesus, hindi siya makakaparoon sa Ama. Only Jesus and absolutely no other can save man from hell. So we have to defend the truth. Let us not be ashamed of the gospel. Instead, let us share this gospel. At kung kinakailangan, depensahan natin ang katotohanan. Let us also love one another in obeying His words. John chapter 14 verse 23, nasabi diyan, Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them." Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Panginoon pero di naman tayo sumusunod sa Kanya. Kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Kanina, ito rin yung pinag-uusapan nyo kanina. Natin pala. During the devotion kanina, ito rin yung ating pinag-uusapan. If you love God, if you love Jesus, part of that loving God is obedience. Hindi natin maaari sabihin, mahal natin ang Panginoon, pero di tayo sumusunod. Kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Kaya nga tayo, Kristiyano.
Dahil mga tagasunod tayo ni Kristo. And if we love Jesus, we will obey Jesus. The Father will also love us and will dwell on us. Ang bottom line dito ay ibigay natin ang buong puso natin sa Panginoon. 100% wholehearted devotion. Point number 3, let us also be one in accord. Kapag sinabing accord, it's an agreement, a contract, or a deal. Alam naman natin na hindi sa lahat ng bagay ay nag-a-agree tayo sa isa't isa. Diba? Hindi naman sa lahat mag-a-agree tayo. May mga pagkakataon na hindi tayo mag-a-agree sa idea ng isang tao. Meron tayong mga differences. Iba't iba yung mga background natin, iba't iba yung mga kultura na kinalakihan natin. Pero I'm sure na itong mga bagay na ito na hindi natin pinag-aagrihan ay mga minor lang. Mga minor na bagay lang. Ano ba madalas yung pinag-aawayan natin? Diba? Mga minor lang. Mga minor, mga maliliit na bagay. Minsan wala kang kabagay-bagay. Pinag-aawayan natin. Hindi tayo mag-agree. Okay lang yan. Mga minor lang yan. Kahit di tayo mag-agree. Let's just agree to disagree. Pero ang importante, mag-agree tayo sa mga major. Let us be one accord. Let us be in agreement sa mga major na bagay. Ano ba ito mga major na bagay na ito? We must agree that Christ is Lord and great Savior. Dapat dito, nag-a-agree tayo. Kapag dito hindi ka nag-a-agree, tanongin mo sarili mo. Ikaw ba'y totoong tagasunod ni Kristo? We must agree that Christ is Lord and great Savior. Titus 2:13 sabi rin, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. He is not only our Savior, He is also God. Which is, ito yung hindi pinaniniwalaan ng ibang mga sekta. Na sa kanila, si Kristo ay isang propeta lang o sugo lang. But here, makikita natin dito, binabanggit, He is a great God and Savior, Jesus Christ. Dapat dito, nagkakaisa tayo. Dapat dito, nag-a-agree tayo. Dapat dito, we are one. We are in one accord. We are in agreement. Kung hindi ganito ang iyong paniniwala o pananaw, tanungin natin ang ating sarili, ako ba'y totoong tagasunod ni Kristo? So dapat sa bagay na ito, we are on the same page. We are in one accord. We are in agreement that Jesus is not only Lord and Savior, but also a God. We must also agree that we must also agree that we are one body. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. Just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Also in 1 Corinthians 12, verse 12. No? Lahat tayo nasa isang katawan at si Kristo ang ulo. Tayo ang mga bahagi ng katawan na ito at ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang papel na ginagampanan sa katawang ito. Kagaya ng katawan natin, hindi naman lahat ay ulo, hindi naman lahat ay paa. Bawat bahagi ng katawan na ito ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. In the same way, sa church, hindi naman lahat song leader, hindi naman lahat pastor, hindi naman lahat teacher, hindi naman lahat ay, leader. Paano kaya kung lahat tayo dito ay leader? Walang follower. Magulo. Kapag lahat, puro ulo.
magulo kapag puro leader. No? Kaya nga, bawat isa sa atin, merong kani-kanyang papel na ginagampanan sa katawan ni Kristo. At dapat ay mag-function ng maayos ang bawat bahagi ng katawan para ang buong katawan ay magiging normal ang function at magiging healthy. Diba? Kung merong masakit sa bahagi ng iyong katawan, masama ang iyong pakiramdam. Sabi nga, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Diba? So kaya dapat lahat ay nagpa-function according doon sa kanyang papel na dapat gampanan. We must also agree that we are God's family. Kaya nga, NCAP family. We belong to a big family of God. In John chapter 1 verse 12, sabi riyan, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. If you receive Jesus, you became a child of God. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may relasyon sa isa't isa. We are brothers and sisters in the Lord. Because we belong in this big family of God. And we belong in this church family. So, we are brothers and sisters. In Romans chapter 12, verse 1, sabi niya, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Take note, Paul called them brothers and sisters because they are children of God and they are related to one another. They belong to a big family of God. And we must agree that we are in God's family. If you do not agree on that, then again, tanongin mo sarili mo. We belong to a big family. We are brothers and sisters. We are the Napico Christian Alliance family. Kaya dito, at home ako. Kasi, pamilya tayo. So, to be united in Christ, we must be one in Christ by doing and minding together His ministry, propagating His kingdom through gospel proclamation and discipleship, and encouraging and building each other up. We must also be united in love for the ministry, in defending the truth and wholehearted obedience to His words. And lastly, we must be in agreement in major teachings as to the Lordship and the deity of Christ, that we belong to His body and we are part of His great, big family. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil kung kami po ay magiging isa at magkakaisa para sa inyo, Panginoon, ang gawain po na ito na pinagkatiwala niyo sa amin ay lalago. At tunay nga po na ito po ay yayabong, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, bilang mga anak niyo, bilang mga taga-sunod po ninyo. Pag-isahin niyo po kami. Buklurin niyo po kami ng inyong pag-ibig. At nawa, Panginoon, yung mga anumang mga disagreements or mga minor differences ay hindi po ito maging hadlang para po kami po ay maging isa para sa inyo, Panginoon. Bagamat kung minsan meron po talagang hindi kami napag-aagrihan, pero salamat, Panginoon, that in major doctrines, in major truth, nawa, Panginoon, pag-isahin niyo po kami. At sa pamagitan po nito, palakasin niyo po ang bawat isa sa amin. At nawa nga po, ang simbahang ito ay patuloy niyong gamitin, palaguin. At nawa nga po ang lugar na ito, ang gawain na ito, sa komunidad na ito, ay gamitin niyo po para abutin ang komunidad na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello.
Ayan, magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating offering. Yan, sabi po dito sa Lucas 6 verse 38. If may mga Bible po kayo, pwede niyo ako sabayan. Lucas 6:38, sabi po dito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen. At tunay nga po na totoo at buhay ang salita ng Panginoon, no? Kasi personally kami, na-encounter namin tong verse na to. And nung bata kami, laking church din kami. And before, parang laging kami yung binibigyan. I mean, laging kami yung, paano ba? I mean, basta laging kami yung yung nakaka-receive, ganon. And so growing up, parang tinatak ko sa mind ko na, Lord, gusto ko one time ako naman yung magbigay. Kasi parang noon, parang laging nililibre nila Ate Lay. Kaya yun, sobrang grateful kami kila Ate Lay. Parang before, parang wala kaming kakayanan mag-give, puro kami yun ang nakaka-receive. So yun nga, naging sabi namin, ang goal namin is kami naman one time yung makapagbigay. And nakakatuwa kasi si Lord ginagamit na kami ngayon upang makapagbigay din magamit dito sa church. And that's why I encourage everyone, no, na magbigay kasi kung paano tayo nagbe-bless, ganun din tayo ibe-bless ng Panginoon. Kasi kami before parang lagi namin gustong magbigay and lagi namin parang wala lang kaming kakayanan, no? Kaya ngayon nakakatuwa kasi at least bine-bless kami ng Lord, and that's why nabibless din namin yung ibang tao. And yun, maging goal din natin no, na maging blessing din tayo sa ibang tao. Yan, so si Lord naman hindi niya tinitignan kung gaano ka kalaki magbigay, tinitignan niya kung gaano ka kasaya habang binibigay mo yung kaya mong ibigay. And yung lola ko nga, pinalaki niya kami na sabi niya, if wala ka pang kakayanan magbigay ng kahit money, ganyan, ang pwede mo namang ibigay yung time mo para sa Panginoon. And yun nga, pwede din natin gamitin yung mga talents natin, yung oras natin upang mapagpala natin ang ating Panginoon. Yan, so meron po tayong basket, Sarah, pwede na po tayo magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running. Yan, so tayo po yung manalangin. Yan. Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na to, Lord, and maging sa bawat araw, Lord God, na nakasama ka namin, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan, Lord. Hindi kami nag-iisa, Panginoon, sa panahon, Lord, ng katagumpayan, sa panahon ng kalungkutan, Lord, sa panahon ng pangangailangan, nandyan ka sa amin, O God. And tunay nga, Lord God, na totoo ka sa iyong mga salita, Panginoon, hindi ka nagkulang, Lord, sa bawat isa. At patuloy mong pinoprovide ang pangangailangan namin, O God. And nawa, Lord God, gamitin mo itong mga kaloob namin, Panginoon, upang mapagpala rin itong simbahan, Panginoon, upang mas magamit ito, Lord God, upang sa ikalalago ng itong simbahan, O God. And Lord, I pray, Lord, na i-bless mo po ang bawat isa na ginamit mo na magbigay, Panginoon. And nawa, Panginoon, kung may mga kasamahan man kami, Lord, or kapatiran, Panginoon, na nag-struggle financially, Lord God, walang source of income, I pray na you would bless them, Panginoon. Gumamit ka, Lord, ng tao upang mapagpala rin sila, Panginoon. At Lord, nawa po, Panginoon, katagpuin mo ang pangangailangan namin, Lord, sa araw-araw at sa darating na isang buong linggo, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na to. Patuloy mo kaming samahan sa aming service na ito, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Meron lang po kaming inihandang natatanging bilang na kinompose ng ating kapatid na si Gaylord Asas. At ito po'y pinamagatang, ano yun? John 1:12. Sorry. Sorry. John 1:12. Yan. So kung familiar kayo doon, you can read up on your Bibles din. Yan. Noong inalay mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo, binigyan mo ng laya ang buhay ko. Malaki man ang pagkukulang ko, ininig mo pa rin ang saklolong. Pinahahawak at pangako mo. Subalit ang lahat nasa Kanya'y nasitanggap, kay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid pagdayang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Jesus, di ko masukat ang iyong kabutihan, di kami pinabayaan. Ikaw ang pag-asa ng sanlibutan. Makasalanan ang mga tao, ngunit di ka pa rin sumusuko.
bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Subalit ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan mo ang laman ng puso't isipan. Maghari ka, manahan ka sa iyong buhay ko, Panginoon, dinggin mo ang samo ko. Panginoon, dinggin mo pagsamo ko. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Okay, salamat sa ating composer at sa ating mga singer. Mabuti naman at di na pinapakanta yung so, hindi nabigyan ng karuan kasi yung kinompose eh. So, pero maganda yan kasi pag magkaroon uli ng Shine Fest, pwede nating isali yan, yung mga kinompose ni Jan Jan. No? Marami na siyang nakompose. No? Pwede na yata makabuo ng isang album. Okay. So, mag-pray pa tayo. So, let us move on now to our announcements. Okay, so para sa ating mga announcement, again, let us join every Wednesday at 7 p.m. No? So, every 7 po ay mag-join po tayo doon sa ating virtual prayer time. So, at the same time, pwede nyo po i-send yung inyong mga prayer request or pwede nyo isulat sa isang papel. Bigyan nyo sa akin para pagdating ng Wednesday ay maisama po natin dun sa during the prayer time. No? So, ito po ay para sa lahat, youth, women, men, lahat po tayo, sama-sama rito. So, and then, yung pong ating susunod na gawain ay ito po ay ELC Prayer Day. So supposed to be gagawin ito sa July 10 pero na-move po ito ng July 17 para bigyan ng daan yung gagawing team building ng mga district ministry teams. So lahat po kasi ng mga district ministry teams ay magmi-meet sa July 10 virtually para magkaroon ng team building. So, nasa kasaan po itong schedule na ito, kaya minove po ito. Naging July 17 na po. So, ang mangyayari po ay ganito. Again, ito po ay hindi lang para sa mga women, ito pong gawain na ito ay para sa lahat. ELC-wide po ito. Lahat po tayo kasama dito. Youth ka man, men ka man, women ka man, kasama tayo lahat dito. So, ang pwede natin gawin, kung doon kasi tayo pupunta sa on-site, limited lang yung pwedeng pumunta roon. At ang registration doon ay 150. So, ang pwede natin gawin, pwede tayo pumunta rito kasi ang bawat church, kung mag-meet sa church ay
may registration din, 500 per church. No? So, siguro ay mag-request lang tayo ng budget sa church para doon sa registration. So, para kahit ilan tayo rito na pumunta, ay pwede tayo dito mag-meet na lang at dito na tayo manonood ng broadcast, no? Yung live stream doon sa Cells Alive. No? I think gagawin ito via Zoom. No? So, punta po tayo dito, 9 o'clock ng Sabado, July 17, para sama-sama po tayo mag-join dun sa via Zoom, dun sa live stream sa Cells Alive. So, July 17 po yan. Siguro i-adjust na lang yung time ng practice ng worship team. Kasi sasagasaan yung schedule nyo. Siguro after na lang mag-practice. Okay, so now we will move on to our birthday celebrants for this month of June. So tinodo ko na ito, nilahat ko na. So lahat ng celebrants ng July ay maliban na lang kung meron pa akong hindi na isama rito, sabihin nyo lang sa akin para maisama ko sila sa sunod. Okay, unang-una, yan. Ito, talagang bongga ang magiging celebration nito. No? July 9, si Jenny Taton. Ano bang araw nag-fall yan? Tumapat ba ng... Ha? Friday, naku, di tumapat ng linggo. So, kasabay niya si Ruth Nadayaw. Yan. So, dalawa silang nag-celebrate ng June 9. Pagkatapos nila ay sino ba yan? Sister Rose Asas. Yan. So, advance, happy birthday. Sa July 12, Sister Rose Asas. And then, susundan siya ni Nanay Nene Carbinilla sa July 19. Pagkatapos, yan, July 21, si Maricar Kapinan. Okay? And then, 23, si Giovanni Galito. And lastly, si Nanay Helen Corpin. Yan, July 29. So, yun po yung mga celebrants natin for the month of July. So, kung meron akong hindi na isama, sabihin nyo lang sa akin para maidagdag ko sila rito. Okay? So, ngayon po ay, dahil first Sunday ngayon, we will move on to our Holy Communion. Okay. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin bilang paghahanda sa ating banal na hapunan. O dakilang Diyos, napupurit at papasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito na muli po ay makibahagi po kami sa inyong banal na hapunan. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan at nawa nga po ay pakalinisin niyo po kami sa mga oras na ito at gawin niyo po kami karapat-dapat sa pagtanggap ng tinapay na nagsisimbolo sa inyong katawan at sa dugo sa Diyos na nagsisimbolo sa inyong dugo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at nawa nga po ay panatuloy niyo po kaming palakasin spiritually sa pamagitan po ng aming pakikibahagi sa banal na hapunan na ito, O Diyos, ay tulungan niyo po kami at palakasin niyo po kami at nawa nga po, Panginoon, ay pagpalain niyo rin po ang gawain na ito at higit sa lahat, ikaw po ang mabigyan ng kaluguran. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo makaupo. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Ito rin po ay isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito'y hindi lamang po isang ritual na ginagawa natin tuwing unang araw ng linggo o ng buwan, kundi ito rin po ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo. Hindi po nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito rin po ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Kagaya ng ating pinag-uusapan kanina na dapat
tayo ay maging isa o maging united sa Panginoon. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. At sa pamagitan ng gawain na ito, pinapakita natin na tayo ay iisa sa katawan ni Kristo. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala rin sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabaha-bahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiin din niya yung pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Meron po siyang sinasabi na kung tayo po ay magkikibahagi sa banal na hapunan sa kaparaanang hindi nararapat, ito po ay magbubunga o magreresulta ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon Hesus. Paano ba tayo makikibahagi o nakikibahagi sa kaparaan ng hindi karapat-dapat? Halimbawa, kung meron kang kasalanan na hindi pa kino-confess sa Panginoon, i-confess mo muna bago ka kumuha ng tinapay at juice na simbolo sa katawan at dugo ni Kristo. Otherwise, kapag hindi mo i-confess yan, nagkakasala ka sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. At dahil dito, kailangan nating saliksikin yung ating mga sarili upang matiyak natin na tayo ay karapat-dapat na sumalo o makibahagi sa banal na hapag ng ating Panginoon. So kaya sa pagkakataong ito, magkakaroon po tayo ng sandaling katahimikan at hayaan po natin ang banal na Espiritu ang sumaliksik sa ating mga puso at buksan po natin ang ating puso sa Panginoon at hayaan natin na ihayag niya sa atin kung meron po tayong mga karumihan na dapat ihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Gawin po natin ito ngayon. Kung tayo po ay tapos na, ay maaari na po tayong tumayo at kumuha ng tinapay o hostya at yung juice na simbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Pwede na po nating simulan.
Tayo po ay tumayo at pasalamatan po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo, ang ostya o tinapay. Panginoon aming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat dahil dakila ang inyong pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo, kami po ay minarapat nyo pa rin na maging mga anak po ninyo sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dinadalangin po namin na sa aming pong pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy niyo po kaming pag-alabin. Ang aming mga puso ay pag-alabin po ninyo sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang simbolong ito upang ito ay maging pagpapala rin sa bawat isa sa amin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Pasalamatan po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa kanyang kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami po ay maituring niyong mga anak. Inihahandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalululhati ng inyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang inyong kaharian at ang inyong muling pagbabalik. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po dahil ikaw ang aming kasama. At nawa nga po sa lahat po ng aming sa lahat po ng bahagi ng programa sa pananambahan na ito, Panginoon, nawa ikaw po ay nalugod, Panginoon. At salamat po, O Diyos, na naging bahagi po kami ng inyong banal na hapunan sa araw na ito. At tulungan niyo po kami na sa buong linggong ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain niyo po ang bawat kapatiran, Panginoon. Katagpuin niyo po ang lahat ng pangailangan sa bawat pamilya. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang mga nangangailangan ng mga kagalingan. Abutin niyo po sila, Panginoon, ng inyong mapagpalang kamay at hipuin niyo po ang kanilang mga katawan, Panginoon, at maranasan nila ang kalakasan nagmumula sa inyo. Matanggap nila ang kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, mga pamilya na may mga pinagdadaanan, may mga sitwasyon, kinakaharap, Panginoon, na sila po ay nahihirapan at nangangailangan ng inyong tulong. Nawa, O Diyos, abutin niyo nga po sila, Panginoon. Nawa nga po sa bawat sitwasyon na kanilang kinakaharap, maramdaman po ng bawat isa na ikaw ay naririyan, na ang inyong presensya ay kasama nila, Panginoon. Katagpuin niyo po ang bawat pangangailangan ng bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang bawat hanap buhay, ang bawat negosyo, ang bawat sources of income, upang sa gayon, kami rin po ay magiging pagpapala sa iba. Naway lubusan kayong pabanilin ng Diyos na siyang magbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapitasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po'y mag-aawitan para sa ating closing song.